Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina'y naganap na ang pangatlong bakbakan ng 3rd seed Denver Nuggets at ng 6th seed Minnesota Timberwolves. At ang 3-time MVP Nikola Jokic na nag-average sa season na ito ng 28 points, 13 rebounds and 11 assists per game on 57% shooting sa field ay talagang nahirapan nga sa depensa ng Minnesota Timberwolves. Gumawa pa din naman siya ng 27 points sa game na ito. Subalit na limit nga siya sa 3 assists at 7 of 26 shooting sa field. Posibleng ito na nga yata ang worst field goal shooting nga sa kanyang historic career. That is only 26% mga kaibigan. Talagang pinapahirapan nga siya ni Rudy Gobert at ng Minnesota Timberwolves. Simula hanggang sa dulo ay nag-dominate nga Minnesota. Natapos ang first quarter sa score na 25-11 at natapos ang first half sa score na 61-39. Hanggang sa tuluyan na ngang umabante ang Timberwolves sa 2-1 lead sa series na ito matapos na makuha ang panalo sa score na 113-96. 25 points and 9 assists on 67% shooting sa field si Ayo Dosunmu off the bench to lead the way. 20 points, 10 rebounds din si Jaden McDaniels, 17 points, 5 rebounds si Anthony Edwards, 15 points, 7 assists si Donte DiVincenzo at 15 points, 6 rebounds din si Julius Randle. 2-1 lead sa series na ito in favor of Minnesota Timberwolves habang bumawi naman ang Toronto Raptors sa Cleveland Cavaliers. Matapos sa matalo sa kanilang first 2 games ay ganado nga ang Raptors sa kanilang sariling home court. Pinataob nila ang Cavs sa score na 126-104. Nanguna dito ang 33 points, 5 rebounds and 11 assists si Scottie Barnes, 33 points, 5 rebounds and 5 assists din si RJ Barrett, at 22 points din si Murray Boyles. Umabot nga mga kaibigan sa 25 points ang biggest lead ng Raptors sa game na ito at na-shutdown nga nila ang Harden-Mitchell duo. Si Harden ay nalimit lamang sa 18 points, 4 assists and 8 turnovers, habang si Mitchell naman ay 15 points lamang sa game na ito matapos na mag-average ng 31 points sa first 2 games. At sa tapatan naman ng New York Knicks at ng Atlanta Hawks ay talagang naging bakbakan nito mga kaibigan. Palitan nga sila ng puntos sa mga huling minuto ng game, subalit sa uli ay muling nakuha ng Atlanta Hawks ang napakadikit na panalo sa score na 109-108. Nanguna nga ang kanyang 24 points, 10 rebounds and 8 assists sa game na ito. 23 points, 5 rebounds din si CJ McCollum, 21 points si Jonathan Kuminga, 14 points si Nickeil Alexander-Walker at 8 points, 13 rebounds, 6 assists and 3 steals. All-around performance naman mula kay Dyson Daniels. Sa Knicks naman ay 29 points and 9 rebounds si OG Anunoby, 26 points, 4 assists din si Jalen Bronson, 21 points, 17 rebounds, 4 assists din si Karl Anthony Towns, ngunit hindi nga yan naging sapat. Missing piece naman sa Knicks si Mikal Bridges na literal ay nagtala ng 0 points, 1 rebound, 2 assists and 4 turnovers sa kanyang 20 minutes of playing time. Hawak na din nga ang team worst -26 na plus-minus sa isang game na natapos sa 1 puntos lang ang lamang ng kabilang team. Kaya naman talagang batikos nga ang inaabot nito sa mga tagahanga ng New York Knicks.